Pero ayon nga po kay ML Party List Representative Leila De Lima, kung hindi ngayon araw ay maaring bukas mai-transmit. I-transmit nyo na. Putang ina, kami na nagsasabi, transmit nyo na. Ang dami nyo pang chechi-burechi, pa-interview pa kayo, pa-interview, ang papangit nyo naman. Si Leila De Lima, sabi niya, tawan-tawa ako nung nakita ko si Bato de la Rosa na nadadapa pa sa hagdan para hindi lang maaresto. Nasaan na ang tapang mo? Putang ina mo. Kami din tawan-tawa sa'yo. Puta, mantakin mo, chinuchupa mo yung yung driver mong mukhang magbubuti. Ang pangit-pangit ng driver mo, naging karelasyon mo yun, pinalitan mo pa ng isang pangit pang driver. Mantakin mo, dalawang pangit na driver bodyguard mo ang chinuchupa mo. Mas nakakatawa yun. Abogado ka. Commission on Human Rights ka. Department of Justice ka. Puta, senador ka pa. Tapos, putang ina, pumapatol ka sa asawa ng may asawa. Pumatol ka na nga sa asawa ng may asawa. Puking ina, ang pangit pa. Mga mukhang lupa. Oo, mga mukhang putik. Putang ina niyan, mahihiya si Nardong Putik. Doon sa mga sinota mo. Putang ina niyan. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinakapuritong fake news peddlers ulat na YouTube boss, the after service. At pasasakitin na naman natin ang atay balon-balunan puso, isip at kaluluwa ng lahat. Oo, lahat na. Lahat ng mga kupal sa Pilipinas, animal, visit, pabigat, walang silbi, mga switiks, salot, patok sa buho, hindot, palaman, sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, bangag, atik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong maliling sa gobyerno, madriaga, kidnap for ransom group, mambubudol, sinungaling, mangungumit, magnanakaw, mangungupit, lahat ng mga impakto maligno, masasamang espiritu, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, Hestas. Ayan na nga mga bossing. Siyempre, bago ang lahat, mag-follow po kayo sa ating Facebook page, ang Boss Dada TV Facebook page. At ang Boss Dada Facebook page, siyempre, YouTube channel natin, Boss Dada TV. At meron pa tayong isang YouTube channel, mga bossing. Yung Boss Dada 2.0. Labas muna kayo at mag-subscribe, follow dyan sa Boss Dada 2.0 YouTube channel. And maraming salamat sa inyong pagpatangkilik sa lahat ng ating mga ginagawang kalokohan. Ito na naman ang pinakapaborito ninyong fake news peddler sa balat na YouTube. Panibagong araw, panibagong kwentuhan na naman tayo at magre-react na naman tayo sa napakaraming mga balita ngayon na nagkalat at mga disinformation na nagkalat sa social media. Wala na kasing nanonood mga bossing dyan sa mainstream media na yan eh. Wala nang mutiwala sa kanilang mga tao. O kaya eto, ngayon mga bossing, tayo ay nandirito para i-counter lahat ng mga disinformation na inilalabas ng mga hayop. Ng mga mainstream media na yan. Siyempre, mainit pa rin ang kaso ni Senator Bato de la Rosa na sa ngayon ay nandiyan sa Senado at ilang araw na nga tayo nagpupunta dyan. Nagpunta tayo nung isang araw, nagpunta tayo kahapon and talagang overwhelming pa din ang support ng mga supporters ng Bayang Pilipinas. Actually, hindi ko na nga tinatawag na supporters ng mga Duterte ito. Dahil ito, palagay ko, ang sinusuportahan ng mga taong ito ay yung Bayang Pilipinas. Kasi lahat ng mga nangyayari ngayon, hindi naman napabor sa Pilipinas eh. Lahat ng mga nangyayari ngayon ay puro panggigipit na lang sa kalaban sa politika. Kaya nga yan, inis na inis yung mga taga-Congress dahil ilang panahon na sila ay supposedly nasa limelight ng media, pero dahil dito kay Senator Bato de la Rosa wala na, hindi na sila napapansin. At yan nga, nagkaroon ng bagong liderato dyan sa Senado. Eto mga taga-Congress na nagmamadali noon, pero ngayon hindi pa natatransmit yung articles of impeachment dyan sa Senate. Bakit? What's holding you back? What's holding you and preventing you from sending the report ng impeachment, articles of impeachment dyan sa Senate? Kasi alam nyo na-spoil yung inyong na-spoil yung inyong mga pangarap, na-spoil yung inyong masasamang balak nung si Tito Soto pa ang Senate President. Well, marami nagsasabi, baka magkaroon na naman daw ng panibagong kudita dyan sa Senado kasi manipis daw yung numero nila. Manipis yung numero ngayon ng majority ng Senado dahil marami pa dyan, medyo umaano-ano pa. Medyo kunyari, tumutuloy-tuligsa pa. Pero alam nyo naman, palapit na
ang 2028 elections at karamihan dito sa mga senador na ito, kalahati actually, sa mga senador na ito ay re-electionist. Syempre kapag re-electionist ka, mag-iingat ka. Well, ang isang re-electionist dyan na hindi na magiging senador, sigurado ko si Risa Ontiveros. Palakpakan tayo. Dahil last termer na yan si Risa Ontiveros, so wala na yan. Kaya yan na lang ang mga babakbak dyan. Yung iba dyan, re-electionist yung mga yan, sigurado ako na iingatan din nila yung kanilang pag-asa para manalo bilang senador sa 2028. Kasi sabi ko nga sa inyo, nakaabang ang buong Pilipinas. So, maaaring yung mga congressman na yan, bawat distrito, kaya nilang bilhin yung kanilang mga distrito. Maliliit man lang na bilang ng mga botante yan. Yung iba dyan, pwede nilang bilhin yung kanilang mga kalaban sa pagka-congressman para hindi na sila labanan. Marami dyan sa mga congressman na mga nag-yes, mga walang kalaban sa kanilang mga distrito. Kaya matatapang mga yan. Pero itong senador, iba usapan dito mga bossing ha. Ang usapan dito sa mga senador nationals ito, buong Pilipinas ang bumoboto rito, hindi lang buong Pilipinas, pati mga OFW. Nakaabang ang buong Pilipinas, nakaabang ang mga OFW. Huwag nyo sabihin na na walang social media yung mga nasa malalayong lugar dito sa Pilipinas. Maaring yung iba walang hindi updated sa social media. Pero sigurado ko hindi sila updated sa social media, hindi rin sila updated sa sa mainstream media. Bakit? Tingnan niyo ha. Ang balita sa mainstream media, ito tatandaan niyo ha. Gaano kalakas ang social media versus mainstream media? Ilang oras lang pag nagbabalita ang mainstream media? Isang oras. In total, siguro mga 3 oras sa isang araw. Pero ang social media, mga bossing, ma-access yan. Ma-access ng mga Pilipino yan mula umaga hanggang gabi. Kaya importante na itong ating mga vlog na ito ay na-share ninyo sa lahat ng mga social media accounts ninyo para makarating ito doon sa mga kaibot-ibuturan, kalayu-layuan na mga lugar. Dahil lahat dito ngayon may cellphone na. Pati nga mga kabataan ngayon, cellphone na. Pati nag-aaral sila, cellphone na. Research, cellphone na. Yung mga, pati nga magbubuti, cellphone na Yung kilala ko ang taong grasa, iPhone pa so lahat ngayon may social media. Napaka-importante ng social media ngayon at ang laban ngayon nasa social media. Makikita ninyo ang dami ng ang mga OFW nakadepende sa social media. Hindi na sa TV, wala nanonood ng TV. Ito ang TV ko Yung TV ko dito sa bahay, madalang pa sa regla ng ng may pikos. Madalang pa sa regla ng may pikos. Yung mga irregular na nireregla, mas madalang ko pang buksan yung TV na yan dahil lagi ako nakafocus sa laptop ko, sa social media, Facebook, YouTube, nandiyan na ngayon. Kaya importante yung boses natin marinig. So itong mga nasa iba yung lugar, akala nitong mainstream media naaabot pa nila yung mga hindi na. Nasa nasa social media na, ang nasa Facebook na. Lahat meron ng cellphone, lahat meron ng internet. Kaya ngayon, delikado itong mga senador na ito. Itong mga senador na ito na kapag bumoto ng hindi kaya-aya ang laban kay VP Sara pagdating ng impeachment dyan sa Senado, delikado sila. Bakit? Luzon, Visayas, Mindanao, mga bossing, at least 40% ng Luzon sa mga Duterte yan. And I believe mga 80% ng Visayas and Mindanao sa sa mga Bisaya yan. Siyempre, alam naman tangkilikin nila hindi Bisaya. Kalahi nila yan So sa mga Duterte yan. So nakaabang lahat ang mga gagawin ninyo. Nakaabang lahat ang mga tao sa gagawin ng Senado. Kaya ngayon, etong Congress, hindi nila ma-transmit yung articles of impeachment sa Senado kasi nga ayaw nila na magsimula agad yan. Pag nagsimula agad yung impeachment na yan ni VP Sara sa Senado, mapapahamak sila. Alam nyo ba na may mga na-receive kami na intel? May mga na-receive kami na intel. Kasi I was supposed to, ilalabas ko sana yung mga hindi pumirma o yung mga pumirma pabor kay VP Sara sa impeachment. Pero napag-alaman namin na nagkaroon na pala ng coordination etong mga congressman sa kampo ni Sara Duterte. At marami sa mga taga-Congress na bagamat nag-yes ang allegiance nila nasa mga Duterte na at may listahan na ang mga Duterte ng mga congressman na kahit nag-yes, alam nila na sa kanila na nag-swear na ng allegiance sa kanila. Maniwala kayo. Kaya ngayon marami diyan sa mga nag-yes, mga nakatanim yan. Dahil nga syempre nagbibigayan ng pera. Sige na, tanggapin nyo na yung pera basta dalhin nyo sa constituents nyo ha. Kaya kayo yung mga nandiyan dyan sa mga distrito, tingnan niyo yung mga congressman na tatanggap ng malaking pera. Di umano ito ha, sabi daw to, A1 information daw to, sabi ni Amy Marcos at itong iba pa. Nila Lian Libiste na talaga nagkakabigayan ng pera doon sa mga mag-yes. Kung yan ay bababa sa inyo, kung yan ay mararanasan ninyo dyan sa distrito nyo, ibig sabihin, yan yung mga senador, mga congressman pala na nag-yes sa impeachment pero alam natin nakakampi na ng mga Duterte.
Alam nila yan. Alam ng mga ano yan. Alam ng mga congressman yan, mga bossing. Yung mga obvious na nagno, yung mga nagno na ano na mga congressman, kasi yan yung mga hayag na eh. Yung mga talagang alam mo na, ine-expect mo na magno, no? Pero yung mga nag-yes na hindi natin ine-expect, huwag kayong masyadong urat at saka atat, ha? O, kasi ganito mga bossing, ha? Ang kampo ni Inday Sara, ang kampo ng defense ni Inday Sara, matagal na nilang gusto yung dalin sa Senado. Yaang impeachment na yan. Ngayon, na-check ito ng Congress. Na-check ngayon ito ng Congress, kaya hanggang ngayon hindi pa nila tinatransmit yung articles of impeachment sa Senate. Kasi na-check nila yan, mga bossing. Na talaga namang napakababaw ng ebidensyang hawak nitong Congress at handang-handa, prepared sa bloodbath sa Senate impeachment court etong mga abogado ni Inday Sara. Kaya may mga deal na yan sila. Nag-deal na sila na sige na. Mag-yes na kayo para pumunta na yan. Madaliin na natin para pumunta yan sa Senado at doon tayo makapagbakbakan. Imagine, the camp of Inday Sara Duterte has been preparing for this for how many years already? For 3 years already. They've been preparing for the same argument and same evidences that these congressmen are putting in public or saying in public. So, alam na kaya hindi nagsasalita si Inday, remember? Di ba, pinipilit natin si Inday magsalita, pero ayaw niya magsalita. It's because ayaw ng kampo ni Inday Sara na malaman netong Congress yung kanilang depensa. At kaya naman ang Congress nag-conduct pa ng napakaraming mga investigasyon at fishing expedition kasi alam nila sa mga sarili nila na yung hawak nila mahina. Na ginagawa lang nila ito, tinatry nila na pahabain itong pambuburaot nila kay Inday Sara in the guise or in the hopes na si Inday Sara humina yung kanyang hold sa presidency sa 2028, which hindi yan mangyayari, mga bossing. Naniniwala ba kayo? So matagal na kinausap na ng kampo ni Inday Sara yung mga lumapit sa kanila ng mga congressman na mag-yes na kayo para mapunta na dito diyan sa Senado at para masimulan na natin yung bloodbath. O hindi ba nakikita nyo ngayon? Hanggang ngayon ilang araw na nung sila ay atat na atat yung mga yan. Kung si Senate President Tito Soto yung Senate President ngayon, sigurado ako pagka botohan nila ngayon, bukas nandiyan na sa Senate yan. But since nakita nila na biglang nagpalit ng liderato, tapos alam nila na planado or prepared ang defense team ni Inday Sara, dinidelay nila ng dinidelay. Nag-aantay pa sila ng mga panibagong mangyayari o baka sakaling magkaroon ng panibagong agawan ng posisyon sa Senado bago nila i-remit yan o bago nila bago nila i-transfer yan sa i-endorse yan sa Senate. Kita rin nyo, mahina na mga bossing, mahina na yung mga ulol na yan. Kaya ngayon, sandamuka lang ina-activate nila ng mga kung ano-ano, media, mga rallyista. Kaya lang, yun ang pinakamasaklap kasi na-overshine na tabunan ng issue ni Senator Bato de la Rosa at ng ICC etong impeachment kay Inday Sara. Yun nga lang, natatabunan pati yung flood control scandal. Natatabunan pati yung pagnanakaw ni Romualdez, natatabunan pati yung pagnanakaw di umano ni Bongbong Marcos sa pera ng taong bayan. Magkakaroon na kasi ng SONA, mga bossing Sa SONA kasi kailangan may mai-report si Bongbong, tatanga-tanga yan, wala namang utak yan, i-report. Wala naman nangyari sa Pilipinas sa loob ng 1 taon simula nung nangako siya na may mananagot, wala pa rin naman nananagot. So ngayon mga bossing, kaya ang dami nilang mga ginagawang mga kung anik-anik ngayon. Kasi nga, i-report nila yan sa SONA. Kaya lang, tek yan, biglang may dark horse. Lumabas si Senator Bato de la Rosa. Binura lahat ni Senator de la Rosa Yung baraha na hawak ng pinusoy niya ngayon, yung Congress, taing-tae, pa-interview kaliwat kanan, hindi sila umiinto kaka-pa-interview. Kasi nga, nalaos sila bigla. Sumikat kagad si Senator Bato de la Rosa doon sa kanyang pagtakbo-takbo dyan sa Senado. At inis na inis. Pinagtatawanan nito actually. Ang nakakatawa lang, kasi habang pinagtatawanan nila itong pagtakbo ni Senator Bato de la Rosa, wala naman yung naging epekto kay Senator Bato de la Rosa. Dahil unang-una sa lahat, Senator Bato de la Rosa is pangalawa sa pinakamataas na botong nakuha nung nakaraang eleksyon. And he's gonna be a senator until 2032. So he's protected. Kapag si Senator Bato de la Rosa hindi nagtagumpay yung kanilang pagpapadala sa kanya sa ICC kasi naka-istabay daw diyan yung eroplano na magdadala sa kanya sa ICC. Sa Hague. Pero kung hindi magtatagumpay yan, mga bossing, wala na. Tapos na talaga boxing, mga bossing.
O ayaw lang naman talaga nila si si Senator Bato de la Rosa papasukin diyan sa Senado para makaboto eh. At siyempre, ngayong impeachment, importante pa rin yung boto ni Senator Bato de la Rosa at importante na diyan si Senator Bato de la Rosa para maging parte ng impeachment court. Kasi nga kung ngayon meron silang 13. Tandaan ninyo si Mig Zubiri ayaw niya ng impeachment. Si JB Ejercito ayaw niya ng impeachment. So dalawa na yan, 15 na silang boboto sa pabor sa pag-aakwit kay Inday Sara Cam impeachment proceeding. Kaya ngayon, hirap na hirap sila mga bossing. Takot na takot sila sa mga nangyayari ngayon. At hindi na sila napapansin. Kaya ito sila Leila de Lima, panay ang mga pa-interview, pinagtatawanan si Bato de la Rosa. Alam mo ang nakakatawa dito? Ang nakakatawa dito, NBI. Bakit? 64 years old na si Senator Bato de la Rosa, hindi nyo pa nahuli? Maaga pa lang nandiyan na kayo sa Senado, inaantay nyo siya sa may pintuan. Paglabas niya ng pintuan, hinawakan nyo na, hindi nyo pa siya nahuli. Kay babae, kay lalaki yung nandiyan, panis pa din kayo kay Senator Bato de la Rosa. Mantakin mo ilang flights of stairs. Yung kanyang tinakbo, kahit nadapa siya sa dulo, sino ba naman hindi madadapa? Nakabalat ka, nakabarong ka pa, naka-slacks ka pa, so hindi ka naman nakapangtakbo. Pero imagine at 64 years old, mas maliksi pa sa inyo na mga ahente ng NBI si Senator Bato de la Rosa. Alam mo ang nakakatawa, yung NBI, sa dinami-dami nyo dyan, full battle gear pa kayo, hindi nyo nahuli si Senator Bato de la Rosa. Panis! Tsaka wag niyong pagtawanan. Wag niyong pagtawanan yung pagkadapa ni Senator Bato de la Rosa dahil naging successful siya. Naging successful siya na na-evade niya yung illegal arrest. Oo, he's evading arrest. Yes. Lalong-lalo na kung illegal arrest. Alam ba ninyo na itong pag-aaresto kay Senator Bato de la Rosa ay illegal? Illegal dahil hindi ito dumaan sa korte ng Pilipinas. Kapag hindi dumaan sa korte ng Pilipinas, illegal yan. At kapag ginamit natin ang rule ng ibang bansa, rule ng ibang korte na wala namang jurisdiction at wala namang hawak sa soberanya natin, na wala namang ambag sa bayan natin, yan ay kidnapping. So na-evade ni Senator Bato de la Rosa yung mga kidnapper niya. Na-evade ni Senator. Ayun ang nakakahiya sa lahat. Ngayon, itong NBI, alam mo, Director Matibag, alam mo, ang nakakahiya ikaw. Ang nakakahiya ikaw, bakit? Kasi dapat nag-ano ka ng maximum tolerance. Pinagmumura ka ng mga nandiyan sa labas ng Senado. Tapos nakipag-angasan ka sa kanila. Yan ang nakakahiya. Dapat ikaw bilang isang direktor, mataas ang iyong posisyon sa pamahalaan, dapat marunong kang tumanggap ng galit ng taong bayan dahil pesweldo ka ng taong bayan eh. Yung mga nagsisisigaw na yan, kahit sabihin mo, hindi naman nagbabayad ng buwis, tanga. Basta bumili yan ng candy, kahit 2 yosi, nagbayad na yan ng kanilang VAT. Therefore, kung kumukuha ang gobyerno sa VAT ng ipinangsusweldo sa inyong mga nasa gobyerno, ibig sabihin, palamunin kayo ng mga yan. Mantakin mo yung nagpapasweldo sa inyo, minumura-mura kayo. Hindi ba? Yan ang nakakahiya. Tapos makikipagbuno, dami-dami mong kasama. Kung talagang matapang ka, naghihubad ka ng tawag dito, ng iyong ID. Hindi ako NBI ngayon, magsuntukan tayo. Di sana gumanong ka dyan. Pero alam mo, mali yun eh. Mali yun. Kung ako ang NBI director at sinisigawan ako ng ganon, alam mo, sasabihin ko lang, mga kababayan, wait lang. Ginagawa lang po natin ang ating trabaho. Wala pong personalan, pasensya na po. Alam ko, galit po kayo. Alam ko na sinusuportahan nyo si Senator Bato de la Rosa. Pero wag po kayong mag-alala. Lahat naman po ng gagawin natin ay naaayon sa batas. Alam kong galit kayo. Pasensya na po. Wag po kayong magalit sa amin. Kami po ay napag-utusan lang. Hindi ba? Parang yung mga pulis dyan. Nakita nyo ba minumura ng mga tao yung mga pulis na nandiyan dyan? Hindi. Ako nga namigay pa ako ng hamburger noon nakaraan eh. Kasi nga alam namin na yung mga pulis na yan napag-utusan lang. Kayong NBI, alam man din namin na napag-utusan lang kayo. Wala naman kayong authority talaga. Kung hindi kayo inutusan, hindi naman kayo gagalaw. Alam nga naman, inutusan kayo, tas hindi kayo gumalaw, di tatanggalin kayo sa pwesto nung mag-utos sa inyo ng mga amo ninyo. Naintindihan naman namin Matibag na napag-utusan ka lang. Para si Torre, napag-utusan lang din. Kaya lang, masama talaga ugali tsaka mukha ni Torre. Madilim talaga ang kanyang puso at maitim ang kanyang balat, pati kaluluwa, pati buto. Ganyan talaga. So, naintindihan naman namin yun. Pero alam mo, Attorney Matibag or NBI Director Matibag, mali yung ginagawa ninyo na inaangasan nyo yung mga tao, pati yung mga ahente ninyo, inaangasan nyo yung mga tao. Sinisigawan kayo, minumura kayo, gusto nyo ikulong, gusto nyo arestuhin. Kaya ngayon nangyari dyan sa USAA wala namang kayong warrant, wala namang kasalanan yung tao, hinarang lang kayo, pumasok-pasok kayo dyan eh. Tapos gusto nyo lumabas kayo ng ganun-ganun na lang.
Pumasok kayo ng persahan, nung hinarang kayo, nung palabas kayo. Dahil nga merong contempt order ang Senado sa inyo. Magagalit kayo, tapos bubugbugin niyo yung humarang sa inyo, tapos isasakay niyo ng walang warrant of arrest o walang kaso, hindi naman siya nag-obstruct ng justice. Palabas lang kayo, tapos binugbog niyo, kakapal naman ng mga mukha niyo. Alam nyo, naiintindihan ko na emosyon kay ang nangibabaw. Pero dapat kapag ka nandiyan ka sa posisyon, lalo na may hawak ka na baril, tas meron kang authority, meron kang badge, dapat marunong ka sa batas. Lalo na kayo, mga ahente ng NBI, mga abogado kayo, dapat alam nyo yung batas. Dapat yung tao, kung ayaw kayong palabasin, di kausapin nyo, kailangan na namin lumabas. Kung ayaw pa rin kayong palabasin, pilitin yung lumabas. Ang dami-dami nyo, mag-isa lang yung tao, pinagbubugbog nyo, hindi nyo pa mapusasan, ang lalampan nyo naman. Tapos si Senator Bato, 64 years old din, hindi nyo pa nahabol. Kaya kayo pikon na pikon kasi na-expose na unang-una sa lahat, wala kayong maximum tolerance. Pangalawa, mapang-abuso kayo sa kapangyarihan. Pangatlo, hindi kayo mga physically fit. At wala kayong nagagalit tayo sa mga Duterte dahil marahas ang otoridad sa mga tao eh. Dahil sa war on drugs na yan, naging marahas ang otoridad, tapos kayo naging marahas din kayo. Sa harap ng camera, ginugulpi-gulpi nyo yung tao eh. Paano na lang pala? Kung walang camera, baka nabaril nyo yan. Hindi ba? Yun lang naman ang sa atin dito, mga bossing. Doon lang tayo sa tama. Yan dyan sa impeachment ni VP Sara, huwag kayong magalala. May mga pangalan na rin kami ng mga pumirma na alam namin na mga makasara na. Sa ngayon kasi, kailangan natin sa ngayon, kasi mahirap eh. Kapag ikaw in-expose mo yung sarili mo, gigipitin ka talaga ng gobyerno eh. So ngayon, nagkaroon na ng deal sa grupo ni Inday Sara, itong mga congressman na nag-yes. Marami dyan, baka mas marami pa yung mga nag-yes, pero yung allegiance nila talagang ibinigay na nila kay Inday Sara because wala nang pag-asa ito eh. Mahirap kasi kapag kasi Inday Sara hindi na impeach dyan sa Congress, baka sabihin talagang binibaby siya. So gusto naman talaga ni Inday Sara nung kanyang defense team na mapunta na yan sa Senate para talagang maging mapunta na yan sa Senate para talagang maging maipagtanggol niya na yung kanyang sarili. So, kalma na lang kayo, okay na yan. Tapos na yan sa Congress. And besides, bago pa na magsimula itong investigasyon dyan sa Congress, alam naman natin may impeach talaga si Inday Sara dyan. So bahala kayo, yung mga nasa distrito ninyo na nag-yes, na alam nyo naman talaga na nag-yes dahil mga nakatanggap ng maraming pera, sige lang, go lang. O kayo mga congressman ninyo na nakita nyo nag-yes at ayaw nyo na silang suportahan, dapat lang. Pero yun lang ang sinasabi ko, walang problema rito. Sa akin, wala nang problema rito. Basta ang importante, matransmit na yan sa Senate at masimulan na yan para magkapahiyaan na. Ang hina-hina pa naman ng mga utak ng mga prosecutor. Napakahina ng utak ng mga prosecutor. Hindi ba? Tapos nandiyan pa si Marcoleta, magaling yan. Si Cayetano, parehas abogado yung magkapatid na yan. Tapos yung iba dyan na nanalo dahil sa kanilang kasikatan, ayaw nila na malaos. Tandaan nyo yan ha. Marami sa mga senador ang nanalo dahil sikat. Ayaw nila na sumikat sa galit ng taong bayan. Kaya dahil yun lang ang kanilang armas para manalo sa susunod na eleksyon, hindi naman sila matatalino, pero mga sikat sila at binoto sila ng tao dahil sikat sila, ayaw nila malaos. Sa sigurado yung mga tao na yan, yung mga senador na yan na sikat at ayaw malaos. Abay, syempre, hindi mag-aano yan, hindi boboto yan. Okay? Alright. So ayun na nga mga bossing. Simulan na natin para habang maaga pa. Basta ganun lang ha. Wag lang kalmado lang kayo. Dito natin simulan mga bossing sa statement ni Inday Sara patungkol dito sa nangyayari kay Bato de la Rosa. Okay? Wait lang ha. Ayan na. Ayan mga bossing. Pakinggan natin ang masasabi ni Inday Sara. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. VP, do you have the message to your loving and kind supporters na VP, we want to let you know na hindi kami titigil sa pagsuporta namin sa inyong pamilya. Lalo na sa iyo, sa predicament mo ma'am na kinakaharap. Yes, patuloy din ang pagpapasalamat ko araw-araw. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan dahil hindi sila tumitigil sa kanilang pagsuporta, hindi sila nawawalan ng pagtitiwala sa akin at nandyan pa din yung lalong-lalo na yung pagmamahal kasi nararamdaman ko na hindi lang siya parang basic support ba yung ginagawa ng mga kababayan natin.
kundi yung meron ng pagmamahal dahil meron ng kasamang malasakit yung kanilang pagpapakita ng suporta. At sabi ko nga lagi ay hindi lahat ng mga public officials binibigyan ng ganyan ng mga kababayan natin. Kaya ako lagi akong araw-araw yung pagpapasalamat. Good afternoon, Vice President Sara Duterte. Pabuhay po kayo. How are you today, ma'am? Thank you. I am okay. No problems today. Maraming salamat. At maraming salamat sa regalo na tulips for Mother's Day. And lahat ng mga hindi ko nag-greet nung nakaraang linggo ay binabati ko ngayon ng pagpapasalamat sa lahat ng mga ina sa kanilang sakripisyo at katapangan para sa kanilang pamilya. Belated Happy Mother's Day sa ating mga Thank you, VP. Filipino women. VP Inday, how's former President Rodrigo Roa Duterte, ma'am? Okay lang siya. Nabalitaan ko siya sa mga nangyari sa Pilipinas, maliban na lang dun sa may kinalaman sa ICC, sa mga iba pang balita sa Pilipinas. At majority ng aming pinag-usapan ngayon ay patungkol sa pag-aasawa, marriage. Okay. Marriage yung napag-usapan namin. Mahaba yung kwentuhan namin sa pag-aasawa. Ma'am, can you share with us a little bit of what's the highlight about marriage na pinag-usapan niyo ni PRRD kung okay lang, ma'am? Yes, ang highlight ay nag-agree kaming dalawa na para magkaroon ng successful na pagsasama ang mag-asawa, kailangan hiwalay ang kanilang kwarto. Kwarto. Pwede din, ma'am. So, yun yung conclusion na na-derive namin sa aming discussion sa pag-aasawa at pagsasama ng mag-asawa. Mas magiging harmonious at peaceful ang pamamahay kung hiwalay ang kwarto ng mag-asawa. VP, meron bang gustong meron bang gustong ipahiwatig or mensahe si President Rodrigo Roa Duterte, ma'am, sa mga kababayan natin? Well, siguro base na sa napag-usapan namin na pag-aasawa at pagkakaroon ng anak kahit hindi kasal. So siguro ang makuha ko doon na message niya, although hindi niya sinabi na directly para sa mga kababayan, pero ang makuha ko doon ay kapag nagkaroon kayo ng anak, kahit hindi kayo mag-asawa, forever na yung bond ninyo. Lalo na pati kapag nag-asawa kayo tapos meron kayong anak. So, yun. VP Inday, At saka pala, sorry. Sorry, go At ahead. saka, kailangan paniguraduhin ng mag-asawa na merong kapayapaan sa relasyon nila para sa kanilang mga anak. Yun. VP Inday, Yes. have you heard of the change in the Senate presidency na si Senator Alan Peter Cayetano na po ang Senate President? What do you have any thoughts or lingering opinion about the change of leadership sa Senate, ma'am? Well, wala naman kasi kung ano yung liderato sa loob ng Senado, desisyon yon ng mga senators, mga membro ng ating Philippine Senate. So kung ano yung kalabasan ng kanilang botohan ay desisyon yon ng karamihan ng kanilang mga membro. VP, just to conclude, what's your thought about the ginawa nila kay Senator Bato, ma'am, na they're trying to sort of lock down the Senate right now because they want to capture him and implement or serve him the warrant of arrest coming from the ICC? Tulad ng mali yan, tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. VP, do you have the message to your loving and kind supporters na
VP, we want to let you know na hindi kami titigil sa pagsuporta namin sa inyong pamilya. Lalo na sa iyo, sa predicament mo, ma'am, na kinakaharap. Yes, patuloy din ang pagpapasalamat ko araw-araw. Nagpapasalamat ako sa ating mga kababayan dahil hindi sila tumitigil sa kanilang pagsuporta, hindi sila nawawalan ng pagtitiwala sa akin at nandyan pa din yung lalong-lalo na yung pagmamahal kasi nararamdaman ko na hindi lang siya parang basic support ba yung ginagawa ng mga kababayan natin, kundi yung meron ng pagmamahal dahil meron ng kasamang malasakit yung kanilang pagpapakita ng suporta. At sabi ko nga lagi ay hindi lahat ng mga public officials binibigyan ng ganyan ng mga kababayan natin. Kaya ako lagi akong araw-araw yung pagpapasalamat ko. At araw-araw ako din nagdarasal na maging maayos yung Pilipinas. Dahil Ayan, alam ninyo, klaro dito sa sinabi na to ni Inday Sara, klaro dito mga bossing na mali yung ginagawa nila kay Senator Bato de la Rosa. Ito si Inday Sara is a lawyer. And alam naman natin pare-pareho, hindi naman hindi naman na yan na kumbaga lingid sa lahat yung nangyari kay Pangulong Duterte is illegal. Kaya nga, itong Supreme Court dapat gumalaw na ito. Uy, Supreme Court, galaw-galaw na, anong ginagawa nyo? Takot ba kayo? Oo, o equal body kayo, huwag kayong matakot. O kailangan gampanan ninyo yung mga tungkulin ninyo. Alam namin na mga tatalino kayo dyan, dami-dami nyo dyan. O desisyonan nyo na yung mga nakapending sa inyo ng mga certiorari para matapos na ito. Ito, tinan ninyo, ito, magaling tong ano na ito magaling itong abogado na ito. O, itong abogado na ito, talaga legit na dilawan talaga ito. Pero katulad din ni Senator Yabol Guanzon, ni Atty. Guanzon, ipinapaliwanag niya sa atin ng tama yung mga bagay-bagay. Yung warrant ni Bato de la Rosa, dito i-explain niya kung ano ba ito, kung gaano ba ito lumalabag sa batas, ano ba yung mga ano ba yung mga dapat gawin. Pakinggan ninyo, maganda to. Magandang araw po na pag-usapan po natin itong kaso ni Senator Bato para po sa mga hindi abogado at hindi nakakaintindi. Magaling to kasi komedyante ito Kaya ko ito fina-follow kasi bilib na bilib ako doon sa mga matatalino tapos may sense of humor Nag-stand-up comedian ito and maayos tong itong abogado na ito. Minsan nga lang yung mga sinasabi niya is hindi pasok sa panlasa natin pero real talk yun. Yun yung mga gusto ko na pinakikinggan. Hindi ng batas. Una sa lahat, wala na pong problema sa jurisdiction ng ICC. That has long been settled. Even our own Supreme Court in the case of Pangilinan versus Cayetano recognizes yung residual obligation natin sa mga kaso na naganap nung tayo ay miyembro pa ng Rome Statute. So may jurisdiction ng ICC. That's not debatable anymore. Number two, kung may jurisdiction sila, may karapatan sila mag-issue ng warrant of arrest which could either be public or confidential. So kadalasan confidential sila kasi nga mahirap manghuli ng isang individual lalo pat wala namang law. Klaro sinabi niya na yung usapin ng jurisdiction na settle na yan. Kahit na umalis na tayo sa Rome Statute, dahil yung krimen nangyari nung tayo member pa, so may karapatan ng ICC. Hindi naman natin kine-question na yun. Ang kine-question natin dito is yung warrant of arrest ng ICC. Yung warrant of arrest ng ICC, meron ba yung pangil dito sa Pilipinas? Wala po. Wala po. Kahit na pasok yung krimen noong panahon na miyembro pa tayo, yung warrant of arrest nila, wala po. Walang kapangyarihan yon dahil hindi naman natin korte ang ICC. Magkakaroon lang yan ng debate kapag yung warrant of arrest na yon napunta na sa Interpol at yung Interpol ay nag-issue na ng arrest warrant kay Bato de la Rosa. In the case of Pangulong Duterte, mayroon ng Interpol na warrant although hindi pa siya red notice or hindi siya something. Kumbaga, natanggap pa lang ng Interpol yung warrant galing sa ICC pero hindi pa ini-enforce ng yun. Hindi pa ini-enforce ng Interpol. Naka-receive lang ang gobyerno natin ng information from Interpol na natanggap na nila pero hindi pa nag-uutos ang Interpol. Kaya nga sabi ko, dahil hindi nag-uutos ang Interpol, kidnapping talaga yung nangyari kay Pangulong Duterte. Parang sa pilitan na kinuha natin dahil may Interpol na hindi naman sinasabi ng Interpol na nag-release na yung Interpol ng warrant, ipinadala na nila si Pangulong Duterte. Doon in Senator Bato de la Rosa's issue, merong ICC arrest warrant. Pero hindi nga natin hindi nga natin pwedeng i-honor yon hangga't hindi dumadaan sa tamang proseso. Ano yung tamang proseso? Dadaan sa Interpol, and then yung Interpol makikipag-cooperate dito sa counterpart nila na Interpol dito sa Pilipinas. And then dadalhin yan sa korte. Dadalhin sa korte yan and the court will decide kung
Ipapaaresto nga ba si Senator Bato de la Rosa at dadalin doon? Dahil Pilipino yan eh. Yun ang sitwasyon. O hindi pa pwede yung daladala ni tawag dito ni Trillanes i-honor na natin yun. Hindi po. Hindi naman Pilipinas ang ICC hindi nga member ng Pilipinas ang ICC. So pagdedebatihan yan, kapag dumaan na yan sa tamang proseso at nag-issue na din ang Senate ng resolution na pinirmahan ng mga senador na hindi na pwede yung extraordinary rendition, hindi lang sa mga senador, hindi lang kahit kanino, sa lahat ng mga citizen ng Pilipinas, hindi na pwede yung extraordinary rendition. Ano yung extraordinary rendition? Ang extraordinary rendition yung hindi dadaan sa tamang proseso, basta mo na lang ipapadala doon yung tao nang walang extradition. Yun. Oh. Enforcement mechanism ang ICC. Hindi naman sila pwedeng mag-aresto it basically relies on the cooperation of a member state o yung bansa na kung saan makikita mo yung taong inaaresto. Ang interesting lang, nakatago ngayon si Bato sa Senado. Ang tanong, can the NBI or any law enforcement agency for that matter arrest him? Ang sabi na sa Ligang Batas, hindi naman immune from arrest ang senador. Hindi ba ang isang senador? While Congress is in session, hindi lamang siya pwedeng arestuhin kapag ang kaso niya ay minor offense lang. Because if the case would call for a penalty that is more than 6 years imprisonment, pwede siyang arestuhin. Kagaya nung nangyari, maalala nyo kay Trillanes, when he was actually arrested inside the Senate for an alleged rebellion that he actually committed. So mabigat na kaso yun Ang weird lang dito kay Bato sa kanyang kaso, wala siyang domestic case that was actually filed against him. This is a warrant of arrest issued by the ICC. Hindi naman na-contemplate ng Constitution yan Bakit? Siyempre, yung mga framers, sino ba naman lintik na framers ang mag-iisip na, in the future may senador, malamang masasangkot sa ICC. So if you look at the constitutional provision, hindi covered. Papaano kung issued by an international court against an individual? How do we treat that? So that's a gray area. Walang batas na nagsasabi ng ganun. Walang batas na nagsasabi na kahit halimbawa yung Korte sa Amerika. Yung Korte sa Amerika, nireklamo ko sa Amerika, tapos yung Korte sa Amerika naglabas ng warrant sa akin. Pwede ba akong hulihin ng Amerika dito? Hindi, dadaan ka dapat sa extradition treaty. Pag dumaan ka sa extradition treaty, may sistema yun, may proseso yun. Itong ICC, it's considered as foreign courts yan. So yung foreign courts, hindi yan pwedeng mag-sanction or magpatupad nung kanyang ruling o warrant sa isang sovereign country and sovereign person, which is a Filipino. Hindi pwede yun. Kaya kung mapansin mo si Cayetano, na siyempre kaalyado ni Bato, nag-issue yung mayorya ngayon ng resolusyon na hindi pwedeng galawin si Bato maliban na lang kung i-exhaust niya muna yung kanyang legal remedy sa ating domestic courts. So the way I see it, the NBI I think would not actually be able to effect an arrest while he is in the Senate kasi nga gray area yun yung problema, yung subpoena na inisyu naman ng NBI kahapon, subpoena yan for an investigation pero hindi warrant of arrest. Kaya nga 'di ba medyo weird din yung hinahabol nila si Senator Bato. But the way I see it, I think nagset kasi ng president yung kaso ni Duterte nung siya ay naaresto. Kasi naging mabilis yun Actually, nabigla din yung ICC kasi historically, nahirapan silang mag-aresto. Yung kaso nga ni al-Bashir ng Sudan several warrants of arrest were issued against him. Pero yung mga bansa na napagkanungan niya, refused to cooperate with the ICC. Yung ilang bansa pa na yun, member states ng Rome Statute. Nuggets ninyo? Even the ICC, during yung pagpapadala ng Pilipinas kay Pangulong Duterte, nagulat, wow, ang bilis. Sa buong mundo, hirap na hirap kaming makahuli ng mga ini-issuehan namin ng warrant dahil sa human rights. Tapos sa Pilipinas, ang bilis, ganyang katarantado yung si Bongbong Marcos. Ganyan kagago yung mga nag-collaborate para mapadala si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Parang itinapon talaga siya dun kahit hindi pa naman nila ini-expect. Kumbaga, umugulong pa yung sistema, gumugulong pa yung proseso sa ICC. Kumbaga, dumaan pa lang sa step 1. Putang ina, diniretso, sinortcut na nila. At ang masaklap nito, ang nag-initiate ng shortcut, gobyerno mismo natin, tao mismo, Pilipino mismo yung ipinadala nito doon. Pinakamasaklap, presidente na nagtrabaho, kaisa-isa. Na presidente sa Pilipinas na talaga nagtrabaho para sa mamamayang Pilipino. Tapos, ipinatapon nila doon ng basta-basta. Mga demonyo talaga, mga buwaka ng ine. Diba, nagulat ang ICC. Kasi nga, yun nga, yung sinasabi ko nga sa inyo din noong nakaraan, ayan, yung isang taga-Sudan na leader din nila, mga member states na ng ICC, hindi pa ibinibigay yung Sudanese na yun dyan sa ICC. Kasi kailangan dumaan sa tamang proseso. Tapos tayo mismo, Sudan, napunta sa ibang bansa. Yung bansa na yun, pinoprotektahan siya. Tayo, bansa natin mismo.
Pilipino mismo. Dating presidente, binoto ng pinakamaraming Pilipino noong 2016. Ipinatapon mo dun ng walang proseso. Ganyan tayo kademonyo. Ganyan tayo kademonyo, tapos sasabihin ninyo na pinagtatawanan ng Pilipinas ngayon dahil sa pagtakbo ni Bato de la Rosa, padapa-dapa ni Bato. Gago. Pinagtatawanan ang Pilipinas ngayon dahil putang ina, unang-una sabi ni Amy Marcos, adik presidente natin. Pangalawa, pinagkanuno ng presidente natin yung tatay, yung nagpalubog sa tatay niya, nagpalibing sa tatay niya. Itinakwil ng ng pamahalaan natin at ginamit ang resources ng bayang Pilipinas para ipakidnap itong si Pangulong Duterte. Kita nyo sa Japan, yung mga Hapon na lang mismo na nakakilala kay Pangulong Duterte. What? Duterte is in ICC? Why? Kasi maraming namatay na adik sa Pilipinas. Oh, anong problema dun? Adik naman mga yun. Kailan pa naging krimen ang paggawa sa tungkulin? Kasi tungkulin ng presidente yan nalabanan ng krimen. Tungkulin ng presidente yan na hulihin lahat ng kriminal. In the process of doing it, in the process of yung paggawa sa katungkulin, nagkaroon ng inkwentro, namatay yung adik, namatay yung kriminal. Nasa operation naman, ino-operate naman yung kriminal na yun. So ibig sabihin, legal yung operasyon, namatay nga lang dahil nanlaban. Kailan pa? Sabi nga nung mga nasa ibang bansa, kailan pa naging krimen ang paglaban sa krimen? Lalong-lalo na kung presidente ka ng isang bansa at nilalabanan mo ang krimen sa bansa mo, inaayos mo ang bansa mo, kailan pa naging krimen yan? Pokin ang ina yan ang nakakahiya sa lahat ng nakakahiya sa mundo. Yung ipinakulong mo yung presidente ninyo mismo na nag-ayos ng bayang Pilipinas ninyo. Tangin na ninyo, nabuhay kayo nung COVID. Imagine ninyo kung Yolanda, imagine ninyo kung COVID at Yolanda, si Bongbong Marcos ang presidente natin, anong mangyayari sa Pilipinas? Tinan nyo Pilipinas ngayon. Tinan nyo Pilipinas ngayon, gano'n nakabagsak ang ekonomiya natin. Tinan mo inflation rate, tinan mo ang presyo ng dolyar. Tarantado yung mga nasa Malacanang na yan. Mas tagal na tayong pinagtatawanan ng ibang lahi dahil sarili nating lahi tinatraidor natin. Ganyang kabulok ang Pilipinas. Kaya ngayon mga Pilipino, mismong Pilipino, pinagtatawanan na natin mga sarili natin. At mismong Pilipino sa ibang bansa, hiyang-hiya na sila maging Pilipino dahil sa ginagawa na itong gobyerno na ito. Hindi ba? But that is not really an issue na ika nga ay questioning ko legally kasi executive prerogative din naman talaga yan. Kung gusto nila makipag-cooperate, they can actually do that. Yan, executive prerogative, that's the key word. Nasa gobyerno, nasa leadership, kung isusuko niya yung tao niya. Pwede naman din hindi isuko ng leadership yung tao na yan dahil Pilipino. Pero pinili netong gobyerno nito na isuko, hindi lang si Pangulong Duterte, pati ito si Bato de la Rosa. Anong tawag doon? Mismong gobyerno ang nagtatraidor at nagkakanuno sa mga citizens niya. Hindi ba nakakatawa yan? Hindi ba nakakadiri yan? Parte ka ng ganyang gobyerno? Hindi ba? Prerogative So anong mas mo? Anong mas gugustuhin mo? Yung magmukha kang gago at traidorin mo yung bayan mo? Mga constituents at mga residente ng bayan mo? O protektahan mo siya? O sabi ninyo, kriminal o hindi, may karapatan. So si Bato de la Rosa, kung kriminal man siya, which is hindi pa man napapatunayan, wala nga siya kahit isang kaso dito sa Pilipinas, mga gunggong kayo Kung may kaso nga yan dito sa Pilipinas, ikulong niyo yan mamaya, okay lang sa akin. Pero wala siya ni isang kaso dito sa Pilipinas, ba't nyo ba pinagpipilitan niyang ICC na yan? O kaya hindi nyo siya kinakasuhan dito sa Pilipinas kasi hindi na magkakaroon ng kapangyarihan yung ICC warrant na yan dahil gumagana na dito sa Pilipinas. Hindi pwedeng may kaso doon tapos gumagana sa Pilipinas. Kaya nga binawi na din ng DILG yung subpina kay Bato. Bakit? Kasi gumagana na yan doon. Kapag ang subpina ni Bato de la Rosa, tinan mo kapag yung subpina ni Bato de la Rosa, hindi niya pinansin. Hindi niya pinansin yung subpoena niya sa DILG. Ano mangyayari? Mag-i-issue ang DILG ng sa kanya, automatic magkakakaso siya. Pag nagkakaso si Senator Bato de la Rosa sa Pilipinas, hindi na siya pwedeng kunin ng ICC. Bakit? Nasa jurisdiction siya ng Korte ng Pilipinas at meron siyang kailangan panagutan dito sa Pilipinas, sa Korte ng Pilipinas. Kaya binawi ni John Vic Rimulya yung CIDG subpoena niya. Kasi ang gusto naman talaga ng gobyerno ito si Bato mapadala doon para hindi na makaboto diyan sa impeachment ni BP Sara. Susunod diyan si Bongo na. Susunod diyan si Robin na. Kaya ingat na ingat yung mga yan. Nakukuha niyo yung ibig ko sabihin. Di ba nag-issue si John Vic ng subpoena?
O ba't mo binawi? O kaya mo binawi kasi ano yun, lason yun. Kapag hindi nag-adhere si Bato, kailangan nyo mag-issue ng warrant kay Bato, local warrant kay Bato. Pag nag-issue kayo ng local warrant kay Bato, ibig sabihin may investigasyon, may kaso na si Bato sa Pilipinas. Kung may kaso siya sa Pilipinas, wala nang kwenta yung ICC na yan. Parang yung mga Hapon, di ba? Yung mga Hapon, pag gumawa sila dito ng kaso sa Pilipinas, bago natin sila ibalik sa bansa nila, tatapusin muna yung kaso nila dito sa Pilipinas. Remember, si Pastor Apollo Kibuloy, ganyan din. Meron siyang kaso sa Amerika. O hindi pa ang Amerika hindi pa humihingi ng extradition kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam mo kung bakit? Merong kaso si Pastor Apollo Kibuloy dito sa Pilipinas, hindi nila pwedeng kunin. O hindi nila pwedeng kunin. O kaya nga, walang magawa ang Amerika. Hindi sila makapag-issue ng extradition para kay Pastor Kibuloy kasi nga may nilalabanan niya pa yung kanyang kaso dito sa Pilipinas. Pag natapos yan, lahat ng yan, pwede na siyang pumunta doon, hindi pwedeng kunin pumunta doon for extradition. May proseso pa din yan. Mga gago pala kayo eh. Kita nyo halatang halata. Talagang gusto lang nila ipatapon ito si Bato doon. Which is illegal. Illegal na illegal po yan. Kung talagang gusto nyo makulong at maging accountable si Bato sa lahat ng mga iniisip nyong ginawa niyang kasalanan, file a case here in the Philippines and let the Philippine courts decide kung siya ba ay may kasalanan o wala. Mga tarantado kayo minuminuto eh. Anong lang, papasok ba sila sa proseso? Ngayon, ang isang pwedeng nakikitang gawin ng NBI, and this is important, pwede na silang magtuloy ng kaso talaga laban sa kanya dito sa mga tokang cases. Tapos makapag-issue ng warrant of arrest ang domestic court. Kasi nga, mabigat yung kaso. Kaya lang ang problema pag ginawa nila yan, ibig sabihin, hindi na siya dapat ibigay sa ICC. Bakit? Kasi gumugulong na yung kaso dito. Kasi di ba ang ICC complementary lang? Pumapasok lang sila kapag hindi natin kaya. Kuhanin nyo. Ulitin ko yung part na yun. Yan yung pinapaliwanag ko kanina. Nga, mabigat yung kaso. Kaya lang ang problema pag ginawa nila yan, ibig sabihin, hindi na siya dapat ibigay sa ICC. Bakit? Kasi gumugulong na yung kaso dito. Kasi di ba? Kapag natuloy yung subpina ng CIDG at nag-imbestiga sila kay Bato dito sa Pilipinas, kailangan sumagot ni Bato doon sa kanilang investigasyon sa Pilipinas, mawawalan na yung ICC ng kapangyarihan over Bato de la Rosa. Kailangan antayin nila na matapos o panagutan ni Bato yung batas dito sa Pilipinas bago siya kunin at dalhin sa ICC para harapin din niya yung kaso niya doon. Gets nyo? Kaya ibinawi ni John B. Cremulya yung subpina na yan kasi kumakukuryente sila dyan. Kasi initially, ginawa lang naman nila yan, yung pag-i-issue ng subpina kay Bato de la Rosa. Kasi gusto nila lumabas si Bato de la Rosa, mahahawakan nila at hindi makaboto dyan sa change of leadership dyan sa Senado. This is all politics and dirty politics po ito mga kababayan. ibang ICC complementary lang, pumapasok lang sila kapag hindi natin kaya na hawakan yung kaso. Di ko magsasampa ang NBI. Halimbawa, mapupunta sa korte. So, ibig sabihin, kaya na natin hawakan yung kaso niya, hindi na siya kailangan i-surrender. Ngayon sa panig ni Bato, lagi natin siya niloloko, bakit siya nagtatago? Actually, honestly, mas maganda harapin niya. Pero naiintindihan ko rin ba't hindi niya gustong harapin? Kasi historically, pagka napunta ka sa ICC, hindi ka na makakalabas. Wala pa po silang petition for interim release na pinayagan nila. May 2 kaso, pero iba yung nature ng case. So obviously, pag nahuli ka ng ICC, tuloy-tuloy ka hanggang kaso mo. Sa acquittal niya, natapos yan during trial, yung isa during appeal, 4 lang eh. Ang bubunuin mo dyan, mga 8 hanggang 10 taon. So yun, sana po naintindihan niyo po yung paliwanag. Again, para to sa mga hindi abogado, kayo na po ang bahala kung ano yung gusto niyong political na angle. Di ba? Napakaganda ng explanation. Very fair. Ito po. Very fair. Meron pa siyang isa na tungkol sa bakit hindi nila mawasak si Inday Sara. Pero unahin muna natin tong kay Bato de la Rosa, mga bossing, ha? Ito, pakinggan natin itong sagot ni Bato de la Rosa dito sa kanyang sa mga panayam sa kanya sa media. Ayaw daw sumuko. Sino mo naman susuko? Gago ka ba? Utangin mo, ba't ako susuko sa hindi ko naman kaano-ano, hindi ko naman kalahi. Katulad na lagi ko sinasabi, galit na galit tayo sa South China Sea, mga nangyayari diyan. Na yung China inaangkin yung ating dagat man lang 'yan. Pero galit na galit kayo. Atin ang Pilipinas. Tapos ito, hindi nyo maisigaw. Atin si Bato. Atin talaga si Bato. Pilipino yan eh. Sa Pilipinas si Bato. Pilipinas ang may-ari kay Bato. Ang pasaporte niya ay Pilipinas. Kaya dapat protektahan natin si Bato sa mga foreign object. Sa mga foreign entities na gustong mamuliti ka dito sa Pilipinas. Hindi ba natatandaan ninyo? Marami tayong mga Pilipinong nagkasala sa ibang bansa. Pinipilit natin silang mahiuwi sa bayang Pilipinas. Tapos tayo, Pilipino, papadala natin sa ibang bansa. Anong klaseng pagiging makabayan yan?
Yan na nga lang yung perfect example eh. Yung babae sa Thailand na nahuling transport ng droga. Droga yan nakakadiri yan. Droga yan. Pilipino pumunta doon, may daladalang droga. Masama yun, pero pinilit pa rin natin pauwiin dito, hindi ba? Tapos binigyan pa ng mga bulaklak, binigyan pa ng mga marching band, sumalubong, pero tarantado yung kaso niya. O kahit sabihin nyo inosente naman siya, anong inosente? Daladalan niya yun dun. Ano naging inosente yun, di ba? So binibigyan natin ng VIP treatment. Tapos ito si Senator Bato de la Rosa. Senador pa yan Pangalawang pinakamataas na boto noong 2025 senatorial election. Ipapadala nyo dun ng ganun-ganun lang. Anong mahiya naman kayo sa mga bumoto sa kanya? Di ba? Dapat sumisigaw din yung mga sumisigaw na atin ang South China Sea. Dapat sumisigaw din sila ngayon na atin si Senator Bato de la Rosa, dito ikulong si Senator Bato de la Rosa, dito siya isalang sa silya elektrika. Ganun dapat, hindi sa ICC. Putang ina ninyo, mag-file kayo ng mga kaso dito sa Pilipinas. Patunayan ninyo na talaga nagkasala ito si Bato de la Rosa dito sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa. Okay nang ina nyo, mga bobo kayo o mga ano kayo, double standard. Ni Senator De La Rosa ang resolusyon ng Senate Minority. At live mula sa Senado, may express report si Mon Gualvez. Mon, ano bang sagot ni Senator Bato dito nga sa panawagan ng minorya? Nikki, wag masyadong atat na atat. Yan ang sagot ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa panawagan nga ng minorya ng Senado na voluntaryo na lamang siyang sumuko sa mga otoridad. Sa gitna nga yan ng bantang pag-aresto sa kanya sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, nanindigan si De La Rosa na hindi nga siya susuko at uubusin pa ang lahat ng legal remedies. Kabilang dyan ang hiniling nilang Temporary Restraining Order o TRO sa Korte Suprema na pipigil sa pag-aresto sa kanya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senator De La Rosa. Huwag sila masyadong atat-atat na ikulong ako. Grabe naman sila Alam naman nila na foreign court yan Layuhan yan sana yung pinaglalaban namin, ni Senator Lacson in particular, siya, pumirma siya, di ba? Para kay De La Rosa, wala naman anyang proper authority sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. dahil si dating Pangulong Rodrigo Duterte nga raw idiniretso sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Pinasaringan din ni De La Rosa ang mga pumirmang senador sa naturang resolusyon. Narito ang kanyang pahayag. Ano lang tayong tao Nung tempo paplastikan, sila rin yung lima na yan. Kapag sila ang nilagay sa aking sitwasyon, I don't know. At saka ang kapal naman ng pagmumukha mo, Ping Lacson, kupal ka. Nung ikaw may kaso, tumakas ka. Hindi ka rin nagpasa ilalim sa proseso, tumakas ka ng ilang taon. Bumalik ka na lang nung iba na yung liderato. Tapos gusto mo sumuko si Bato de la Rosa? Ikaw nga nun hindi ka sumuko. Tarantado ka ba? At saka isa pa, yung kay Trillanes, yung kay Dilima, putsang ina. Yang mga yan issued by local courts. Hindi naman yan issued ng ng international court. Dahil sigurado ako, kung sila din inisyuhan ng International Court ng warrant of arrest dahil sa mga kademonyo ang ginawa nila, I am pretty sure hindi rin sila papayag na basta sila arestuhin at dalin doon. Put yourself in Bato's position, hindi mo rin gusto na mangyari sa iyo yun. Gusto mo dito ka sa Pilipinas kasi mas may pag-asa ka dito sa Pilipinas. Oo, mas may pag-asa ka sa Pilipinas. Bakit? Kasi alam ng mga judges dito sa Pilipinas kung ano yung totoong nangyari noong panahon ni Pangulong Duterte. At maiintindihan ng isang huwes na Pilipino yung mga ebidensya na ipipresenta. Tingnan mo kung gaano ka out of touch yung ICC nung deliberasyon ng confirmation ng case ni Pangulong Duterte, di ba? Kaya nga si Pangulong Duterte hindi na umaattend sa mga hearing ng ng ICC kasi alam niya na. Alam niya na wala siyang kalaban-laban diyan. Alam niya na diyan siya mamamatay. Kaya nga nagpalit na rin sila ng mga counsel kasi strategy nila yun Siyempre, ma-delay pa ng ma-delay pa yung hearing na yan ng kaso. Kasi kahit na anong ebidensya ipakita ni Pangulong Duterte diyan, wala na yan, tapos na yan. Ang galing na ni Kaufman, hindi kahit isa sa mga pleadings, isa sa mga request ni Kaufman, wala silang ibinigay. Ibig sabihin, done deal na ito. Parang itong impeachment inday Sara sa Kongreso na kahit na anong pakita mo, kahit na anong laban mo ng ebidensya, hindi ka na mananalo. So tanggapin mo na lang. Ganun ang ginagawa ni Pangulong Duterte. Kaya si Bato de la Rosa, alam niya na pag nagpunta siya diyan, guilty siya. Bakit ka magsusuko? Bakit ka susuko sa alam mo na political at alam mo na wala kang kapag-apag-asa? Ikaw ba? Nakita mo yung papapasukin kita doon sa isang kulungan na mayroon 100 leon. Papasok ka ba doon? Tapos walang kaabog-abog. Hindi, basta gusto kitang papasukin dyan sa kulungan na yan na may mga leon. Putangin na mo, papayag ka.
papayag ka at magdadasal ka na baka sakali maawa sa iyo yung leon. Hindi yung ganun. Hindi yung ganun. Gagawin mo ang lahat ng makakaya mo para hindi ka nila ipasok dun kasi mamamatay ka dun. O hindi ba? At ito, ganun ang ginagawa ni Senator Bato de la Rosa. He's trying to exhaust all legal remedies. Ibig sabihin, within his rights, nasa karapatan niya yun na i-exhaust lahat ng mga remedyong legal na magagamit niya para hindi siya mailagay doon sa sa kulungan na yun na punong-puno ng mga leon. Utang ina ninyo, mga bobo kayo pare-pareho. How they will feel pag ako pumirma ng resolution calling for them to surrender. Nikki, sinabi rin ni Senator De La Rosa na hindi madidiktahan ng minority yung mayorya ng senador dito nga sa ibinigay nilang protective custody para sa naturang senador. Nikki? Pero Mon, kung hindi susuko si Senator De La Rosa, hanggang kailan naman ba niya balak manatili dyan sa Senado? Kung sakali rin hindi siya bigyan ng TRO ng Supreme Court, ano bang kanyang plan B? Well, Nikki, nakakadalawang gabi na nga na nananatili dito si Senator De La Rosa sa Senado kung saan siya natulog at talagang nanindigan nga siyang hindi lalabas dito sa naturang Senate compound. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Pwede na nga ba kung titira dito hanggat senador ako. Yun pa, makasave ako ng gasolina, magbiyahe-biyahe bahay to Senate. Yun lang naman din ang trabaho ko, Senado. Kung dito ko titira, mas maganda. Yan munang At huwag kang mag-alala, Bato de la Rosa. Binibigyan ka namin ng go signal. Go! Ituloy mo lang yan. Tumira ka lang dyan hanggang gusto mo. Tumapayag kami mga taxpayers. Total, pera naman namin ang ginagamit kaysa naman ninanakaw lang nito mga hayop na mga hudas na mga taga-gobyerno na ito. Oh, hindi ba? Mga diskusyonan. Anak ng tinapay, oh. Ito, pakinggan naman natin yung interview ni Bato kay medyo binanatan siya dito ni Ted Filon. Pero gusto ko yung ganito. Si Ted Filon, itatanong niya yung mga crucial na tanong. Parang kami din yan eh. O hindi ibig sabihin si Ted Filon, binabalaw sa ubas si Bato rito Kasi nasagot naman ni Bato yung lahat ng mga tanong niya rito. Pasok, Ted Filon. Ngayon, ang nagre-replay ng inyong mga naging unang pahayag tungkol dyan sa ICC arrest warrant na yan. Halimbawa po yung kay Ginoong Trillanes, yung make my day, sige, ngak-ngak ka ng ngak, punta ka dito, posasan mo ako. Even before that, ang dami po nito Even in our show, sinabi po ninyo, before pa ho yung arrest warrant na yan, na kapag dumating yan, I will be man enough, haharapin ko yan. Hindi ako... Sinasabi ngayon dito ni Ted Filon, na Bato de la Rosa, dami mo sinasabi dati Sabi mo dati, matapang ka. Trillanes, pumunta ka rito, ikaw mag-aresto sa akin. Ngayon, nagpunta na si Trillanes dyan, hindi ka na nagpa-aresto. Anong nangyari, Senator Bato? Sa akin, sa ganyang bagay, okay lang. Wala namang epekto yan sa bayang Pilipinas. Ang pinakamalaking mambubudol, so parang sinasabi mo ba na si Bato de la Rosa is not man of his words? Si Marcos nga Sinabi mismo ni Marcos na hindi makikipag-cooperate sa ICC. Sinabi mismo ni Marcos na hindi niya ibibigay si Pangulong Duterte. Pero siya mismo nag-utos na ibigay si Pangulong Duterte. Bakit hindi natin ginigisa yun? Nangako si Bongbong Marcos ng unity noong kampanya. Ano nangyari sa Pilipinas ngayon? Unity? Hindi. Sila mismo nag-away. Ano nangyari? Bakit hindi natin, ba't di natin singilin si Bongbong doon? Ito lang, napakaliit lang. Itong hamon ni Senator Bato de la Rosa kay Trillanes lang. Dahil tarantado naman talaga yun si Trillanes. Kung sabihin na natin, hindi tumupad si Bato de la Rosa sa hamon niya kay Trillanes, ano naman? Anong naging epekto nun sa bayang Pilipinas? Naghirap ba tayo? Yumamang ba tayo? Lumubog ba tayo? Lumutang ba tayo? Hindi, di ba? So kung ako si Senator Bato de la Rosa, sinabihan mo ako ng ganyan, okay man lang yun sa akin. Sabi mo na bakla ako. Sabi mo na sinungaling ako. Naka-apekto ba yan sa bayang Pilipinas? Hindi. Yung pagiging bakla at sinungaling ni Bongbong Marcos, yung pagiging sinungaling ni Boying Rimulya patungkol dito sa kaso na ito, at sa napakarami pa nilang pagsisinungaling sa bayang Pilipinas, hindi importante sa inyo. Napakabigat ko ba? Napakasikat ko ba na Pilipino para yung aking hindi napanindigan na hamon ko kay Trillanes tain-tai kayo? Di ba? Ganyan ang mga sagutan. Putang ina si Boss Dada interview nyo, mapapahiya kayo lahat. Takot. And then, yung
Alam mo kung takot lang, hindi naman talaga takot si Bato de la Rosa. Kung gusto mo, magbarilan sila ni Trillanes. Ba't si Trillanes? Ba't si Trillanes? Sinamon ni Robin Padilla ng barilan sila, ba't hindi naman nagpunta? Kasi dyan, kaya nagpunta si Senator Bato de la Rosa, ay si Senator Trillanes, dating senador na talunan, na si Trillanes dyan, kasi mag-grandstanding lang yan dyan. Gusto lang yan ipahiya si Bato de la Rosa. Napahiya na si Bato de la Rosa. Ano ngayon? And besides, sabi ko nga sa inyo, sino napahiya? Si Bato o sila? Sila napahiya. Dahil hindi nila nakuha si Bato. Natakbuhan sila ni Bato, tanda-tanda na ni Bato. Alam nyo ba kung ba't bumilis tumakbo si Bato? Naka-Baker Slim yan. Nagpapayat din yan. Pinaghandaan niya yan. So sino mas nakakahiya ngayon? Eksena po na napanood ng mga Pilipino na kayo nagkukumahog na tumatakbo at iniiwasan yung NBI. How do we reconcile that? Well, that's a basic human instinct, no? Self-preservation. Self-preservation yan. Sino ba namang tanga na gusto magpapahuli? Sabihin na lang niyo ako na ako ay, okay lang, sabihin niyo ako na ako ay duwag. Pero hindi ko po matanggap na sabihin niyo na ako ay tanga. Napakaganda nung sinabi ni Bato na yun. Okay lang, tawagin niyo akong duwag. Pero yung tanga, hindi ako papayag. Sa sobrang katapangan ko, sige, hulihin niyo ko. Ano nangyari? Si Presidente Duterte, tanga ba siya? Hindi. Hindi lang alam talaga ni Presidente Duterte na ganito kasama itong mga kababayan niya Pilipino at saka itong mga nasa gobyerno ay pagkakanuno siya. So, ayaw nang gawin ni Senator Bato yung ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi naman tanga si Pangulong Duterte, naging lang siya complacent at may tiwala siya. Nagtiwala siya, hindi siya naging tanga. Si Pangulong Duterte umuwi ng Pilipinas kahit sinasabi na nung kanyang mga abogado, "Sir, huwag kang uuwi, huhulihin ka. Sir, huhulihin ka." Sabi niya, "Hindi, may tiwala ako. Poprotektahan ako ng konstitusyon, poprotektahan ako ng korte, poprotektahan ako ng pulis, poprotektahan ako ng sundalo. Hindi nila ako papayagan, wala naman akong ginawa sa kanilang mali, hindi nila ako papayagan na makuha basta-basta." Nagkamali siya ng pinagkatiwalaan Parang kayo din, bumoto kayo kay Bongbong Marcos, nagkamali kayo nagtiwala kayo kay Bongbong, tingnan nyo, pinagnanakawan tayo. Di umano. Di ba? So si Pangulong Duterte, nagtiwala siya, akala niya, yung mga kalaban niya, sumusunod sa batas. Putang ina, mga demonyo pala ito. Mga satanas pala ito at wala palang pakialam ito. Gusto lang nila lahat ng mga kalaban nila sa gobyerno, may dispatcha nila. So yun ang pinakamaling ginawa ni Pangulong Duterte. Hindi siya nagpakatanga, nagtiwala siya. Minsan ganoon naman talaga Pag sobra-sobra yung tiwala mo, parang sa jowa mo, di ba? O mahal na mahal mo, nagtiwala ka, pero niloko ka. Di ba? Hindi ka naman nagpakatanga. Nagtiwala ka lang dahil minahal mo siya, akala mo mahal ka niya. Pangulong Duterte ganun din minahal niya bayang Pilipinas, nagtrabaho siya, akala niya yung mga Pilipino poprotektahan siya. It turned out the other way around. So hindi siya naging tanga. Yun na nga, may precedence na Nangyari na kay Pangulong Duterte. Nagsalita ng gobyerno na hindi ibibigay si Pangulong Duterte. Nagtiwala si Pangulong Duterte doon sa pronouncement nila Ngayon si Senator Bato de la Rosa, pag nahuli siya, tanga siya. Tanga siya. Bakit? Nangyari na kay Pangulong Duterte tapos magtitiwala ka pa ulit. Di ba? Parang ako, jowa ko, niloko ko. Nagtiwala ako sa iyo, niloko mo pa rin ako, magtitiwala pa ako sa iyo ulit? Hindi na. Pag nagtiwala ako sa iyo ulit, tanga ako. Ganyan ang ginagawa ni Bato de la Rosa. Bagamat meron siyang hamon kay Trillanes, ano ko tanga? Nasasama ako sa iyo, ulul ka? Si Pangulong Duterte nga nagtiwala sa ininyo ginawa ninyong tanga. Ako, nakita ko nangyari magpapakatanga ako, di duwag na akong duwag. Nakakatawa na kung nakakatawa, pero putang ina ninyo, hindi nyo magagawa sa akin yung ginawa ninyo kay President Duterte. So sino ang nanalo dito? Si Senator Bato. Pagtawanan nyo ako, paki ko, parang ako din sa basher ko. Araw-araw binabasya ko, araw-araw inaasar ako. Naasar ba ako? Hindi. Bakit? Putang ina, pakialam nyo. Ang saya-saya ng buhay ko. Di ba? Nagpapahuli. Alam na puhulihin ka, magpapahuli ka. Hindi po ako ganun katanga na magpapahuli. Kaya I have to. Yung nangyari sa hagdanan, run for your life yun. Opo, pero yung nga pong pagpapakumbaba ngayon, pero yung pong inyong dating-dati, na matapang. Matapang naman talaga siya. Alam mo, ang daming mga NPA na patay niyan. Galing na Mindanao yan. Ang daming mga inoperate niyan. Mga terorista, NPA, mga kriminal. Huwag mo sabihin, Ted Pailon, na dahil lang dyan na wala na yung tiwala mo sa pagiging matapang niya. Gusto mo, suntukan kayong dalawa. Diba? Bakit mo pinagpipilitan? Matapang yan si Bato. Alam na natin na matapang yan si Bato. Kasi kung hindi naman pala matapang si Bato, bakit pinapakulong natin si Bato ng extrajudicial killings? Hindi naman pala matapang yan
Di ba, sabi nyo nga, sobrang tapang nila eh. Kaya nga may kaso sila ngayon ng human rights violation. Sobrang tapang nila eh. Tapos ngayon, ipinipilit mo kay Bato de la Rosa na hindi mo matapang ka. Matapang naman talaga yan. Matapang yan, hindi mo matatawaran ng tapang yan, Ted Pailon. Ikaw, hindi ka pa sumabak sa labanan eh. Sumabak yan sa lahat. Abu Sayyaf, Maute, ISIS, adik, kriminal, sindikato, lumaban yan. Buhay pa nga hanggang ngayon eh. Kita mo ba yung mga documentary tungkol sa kung paano niya giniba yung komunismo dyan sa Mindanao? Yung si Ted Pailon minsan okay ka, minsan hindi rin, pero okay lang yan. Maganda yung mga ganyan. Yung pong inyong dating na challenging, yung pong walang takot. Sinagot na nga yun eh. Sinagot na nga niya. Pwede akong tawagin yung duwag, pero hindi ako tanga. Ano pang kailangan, Ted Pailon? Bingi ka ba? Diba? Make my day. Meron pong mga ngayon, reaksyon na ngayon ganyan kayo, pero nung una na kayo po'y nakaupo sa pwesto, hanggang sa bago dumating itong ICC warrant of arrest. Kaupo pa rin naman siya sa pwesto ah. Senador pa rin siya hanggang 2030. Ito naman si Ted Pailon. Ano ba gusto mo palabasin? Tanga ka ba? Iba ho kayo nun eh. Paano po namin dapat tangkilikin yun? Wala naman siyang pakialam kung tangkilikin mo siya o hindi. Kung maniwala ka sa kanya o hindi, Ted Pailon, wala siyang pakialam. Bakit? Di ka naman makakatulong sa kaso niya eh. Di ba? Hindi ka naman makakatulong sa kausa niya. Bakit? Pag naniwala ka ba sa kanya, mawawala na yung ICC? So kung tingin mo sa kanya, bakla siya, di bakla siya, anong problema ron? O napaka-importante mo bang tao, Ted Pailon, para isik yung iyong confirmation? Sino ka ba? Kasi noon naman kasi, Ted, binigyan ako ng assurance si Pangulong Marcos na never kami ni President Duterte pagkakanulo niya sa ICC. Yan sabi niya sa akin, 2 beses eh, na huwag ka maniwala dyan ba to? Hindi ko papasukin ng ICC dito dahil wala yung jurisdiction sa atin. Hindi na tayo membro ng ICC. Hindi kayo magagalaw ng ICC. Kasi kung gagawin ko yan, na papayagan ko ng ICC makialam dito sa atin, after President Duterte, after you, sinong next? Baka kami na naman ang pagkialaman ng ICC. So bakit ako papayag? So ganun katapang yung stance noon. Dahil alam ko, ang stand ng Philippine government is not to cooperate with the ICC. Ngayon, bumaligtad, pinagkanulo na yung Pangulong Duterte sa kanila. So, alangan naman magtapang-tapangan pa rin ako na hamunin ko si President BBM na, sige, isurin. O yan ang matapang na tao, yung kayang umamin ng kanyang pagiging malambot. O matapang ako nun. Ngayon, hindi na eh. Ayaw kong makulong eh. Noon, wala pa naman akong warrant. Ngayon, may warrant na. O hindi na ako matapang. O anong problema mo ngayon dun, Ted Pailon? Anong masama dun? Self-preservation nga yan. Ayaw niyang mangyari sa kanya yung kay Pangulong Duterte. Hindi naman mayaman itong mga De La Rosa na ito na buwan-buwan pwede silang pumunta dun sa Europe. Ted Pailon, putang ina, minsan wala ka rin sa hulog eh. Interview ko doon. Magkakakuan tayo dito. Mali yun. Mali yun. Opo, sige. Tao lang naman tayo, Ted. Tao lang tayo. Opo. Ayan, yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung umamin si Senator Bato de la Rosa, tao lang po tayo, tao lang tayo. Hindi siya katulad ni Bongbong. Mali na nga, putang ina niyan. Mali na. Itinatama pa. Hindi man mag-apologize. Yan ang dapat na binabanatan nyo. Walang hiya kayo. Eto, yung impeachment ni Inday Sara, hindi pa ma-transmit. Hindi pa ma-transmit sa Senado. Bakit? Bakit hindi nyo kaya? Bakit hindi nyo madaliin? Noon taing-tae kayo. Bakit? Kasi nagbago. Kasi na kinakabahan kayo dahil hindi na si Soto. Naghahangad kayo na baka sakali makuha ulit ni Soto yung Senado bago nyo i-transmit yan. Yan kayo eh. Sige, pakinggan natin to. Na ipapadala ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian, bakit hindi pa ito na ipapadala? Cheryl, isa nga dun sa mga tinitignang dahilan ay yung biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado at ayon nga po kay House... Akala ko ba malakas ang nyo? Akala ko ba malakas yung kaso ninyo? Bakit ayaw nyo kapag kaiba na yung liderato sa Senado? Akala ko ba magagaling kayo? Akala ko ba malalakas kayo? Bakit takot kayo? Na iba na, hindi na si Tito Soto, yung Senate President. Alam mo kung ako yan, naniniwala ako. Parang Biblia sa akin yan. Na itong mga ebidensyang hawak namin ay magdidiin talaga kay Inday Sara. Kung naniniwala kayo doon, walang kaabog-abog. Regardless kung sino ang Senate President, ipa-file ko to.
I-file ko to. O, kaya lang, hindi naman kayo talaga umaasa sa ebidensya. Umaasa kayo doon sa mga magiging padrino nyo doon O, it turned out, 5 lang yung padrino nyo doon. Puros mga abnormal pa. Paano? O kaya ngayon, tinanin nyo. O, dito ngayon, na-expose ang kahinaan ng Congress. Atat na atat sila noon, biglang ngayon, kweng, kweng, kweng. Nakakatawa, di ba? Justice Committee member at Manila 3rd District Representative Joel Chua maaring dahil sa nangyaring kudeta sa Senado, hindi pa matukoy kung kanino mismo ipadadala yung mga dokumento. Pakinggan po natin itong sinabi ni Congressman Chua. So normally pag may change sa leadership, nagpapalit yan ng mga SecGen, nagpapalit ng Sergeant at Arms. So So ang dahilan na naman nito ni Boy Calapate, yung nagpagawa ng mga barangay hall sa Maynila na parang bahay ng Calapate. Ang sinasabi na naman niya, nagpalit ng liderato, hindi namin alam kung kanino itatransmit. Gago. Sino ba Senate President kung di ka ba naman tanga? Mantakin mo yan pa lang. Yan lang, di mo alam pa paano mo i-convict si Inday Sara. Kasama to sa prosecution team tong tanga na to di tawagan nyo si Speaker. Speaker si Senate President, tapos tanungin nyo kay Senate President kung sino at kanino ninyo ipapasa. Kung sino yung bagong Secretary General, napalitan ba yung Secretary General? Kaya tumawag kayo sa lumang Secretary General. Sino na ba yung Secretary General? Ikaw pa rin ba? Kasi kung ikaw pa rin, papasa na namin to sa'yo. Di tapos. Utangin na ninyo, sinisi nyo pa yung liderato. Alam nyo kasi. At saka may inaantay pa kayo. May inaantay pa kayo mangyari na hindi naman yan mangyayari. ngayon, inaantay nila kung kanino sila makikipag-coordinate. Utangin na ninyo, di sa Senate. Ano kayo makikipag-coordinate sa Recto? Sa Malabon? Congressman ka, Congress ka, Senado yan. Isang bahay man lang kayo, nasa first floor kayo, nasa second floor sila. Hindi kayo nag-usap-usap. Wala kayong contact dyan, kahit isang tao. Ang ginagawa nyo tanga yung mga Pilipino, hindi nyo yan matransmit kasi pukin ang ina ninyo, alam nyo madudurog kayo ngayon. Alam nyo na kayong mga congressman na pumirma kay Inday Sara, yung mga congressman na hindi nakipag-usap kay Inday Sara, alam nyo putang ina ninyo may listahan na si Inday Sara ng mga pangalan nyo, humanda kayo. Ikaw Joel Villanueva, humanda ka, putang ina, sabi ko sa inyo, ilong mo, ano yan, mapupunta yan sa batok mo. Sabi naman ni Senate Secretary Dong Mendoza, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila yung Kamara. Naman pala tangina, sinungaling talaga to si Chua Hindi pa nakikipag-ugnayan ng Kamara. Putangin na ninyo, hindi kayo nakikipag-ugnayan. Paano nyo malalaman kung kanino ipapasa yan? Mga tarantado pala kayo Wala na, abistado na kayo dito, huling-huli na kayo, wala na yan. Impeachment ninyo, putangin ninyo, wala supot. Noon pa supot na yan, lalong-lalo ngayon. Mag-aral kayo mabuti kasi kapag kaya natuloy, tangina ninyo, pagdating dyan sa Senado, dudurugin kayo ng mga abogado ni Inday. Tangina, wala kayong maisasagot sa mga tanong ng mga abogado ni Inday pag may cross-examination na. Ngayon ay hinihintay pa natin yung update mula sa liderato ng Kamara o sa House Secretary General kung kailan may ipadadala ito. Pero ayon nga po kay ML Party List Representative Leila de Lima, kung hindi ngayong araw ay maaring bukas mai-transmit. I-transmit nyo na. Putang ina, kami na nagsasabi, transmit nyo na. Dami nyo pang chechi-burechi, pa-interview pa kayo, pa-interview, ang papangit nyo naman. Si Leila de Lima, sabi niya tawan-tawa ako nung nakita ko si Bato de la Rosa na nadadapa pa sa hagdan para hindi lang maaresto. Nasaan na ang tapang mo? Putang ina mo. Kami din tawan-tawa sa'yo. Puta, mantakin mo, chinuchupa mo yung yung driver mong mukhang magbubuti. Ang pangit-pangit ng driver mo, naging karelasyon mo yun, pinalitan mo pa ng isang pangit pang driver. Mantakin mo, 2 pangit na driver bodyguard mo ang chinuchupa mo. Mas nakakatawa yun. Abogado ka. Commission on Human Rights ka, Department of Justice ka, puta, senador ka pa. Tapos, siyang ina, pumapatol ka sa asawa ng may asawa. Pumatol ka na nga sa asawa ng may asawa, puking ina, ang pangit pa. Mga mukhang lupa. Oo, mga mukhang putik. Siyang ina niyan, mahihiya si Nardong putik. Doon sa mga sinota mo, siyang ina niyan. So, syota ka lang, mga mga amoy araw pa. Yun ang nakakatawa. Senador ka pa naman. Tapos ang nakakatawa, yung pakanta-kanta mo, pasayaw-sayaw mo pa doon sa Bilibid. Tapos ang nakakatawa, binansagan ka pa na drag queen. Yun ang nakakatawa sa lahat, Leila de Lima. Kaya yung, yung pagtakbo-takbo ni, I really admire Senator Bato de la Rosa. Nung ang bilis niya tumakbo, ako kondisyon ako sabi ko sa inyo, grabe ako mag-cardio ngayon. Pero naka-running shoes ako, naka-running shorts ako, naka-cycling shorts ako, naka-sando ako, at naka-supplement pa ako. Si Senator Bato de la Rosa naka-barong, naka-slacks, tapos naka-balat. Ang bilis tumakbo. Palakpakan natin.
Anong vitamins mo, Senator Bato de la Rosa? At 64 years old, hindi ka nahabol ng NBI na ang yayabang. Yung NBI na yung iisang tao nabugbog nila, ikaw nag-iisang tao ka, hindi ka nila nahabol. Nakikipagmurahan pa sila sa taong bayan, yun ang nakakatawa. O, ano sasabihin nito ni Saba? Ang articles of impeachment at yung resolusyon nga laban kay VP Sara. Samantala, hindi naman maiwasan ni De Lima at ng ilan pang kongresista na magduda sa biglaang pagpapalit ng liderato sa Senado. Tingin po ni De Lima, may kinalaman ito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, lalo't kilalang mga kaalyado ng pamilya Duterte. O, di ba? Kami nga rin Kami nga rin, hindi na rin nagtaka kung bakit na-impeach si Inday Sara dyan. Bakit? Kasi nga mga magnanakaw lahat ng mga taga-congressman di umano. Di umano, tumanggap na maraming pera yung mga pipirma. Di umano, ay nanligaw na si Sandro Marcos at kumbaga ginamit na yung mga proyekto para pumirma kay Inday Sara. Di nga kami nagreklamo. Tapos kayo magrereklamo kayo sa Senado. Ang Senado nga, di nagrereklamo sa mga ginagawa nyo kademonyoan dyan sa Kongreso. Tapos ngayon magrereklamo kayo sa Senado. Who you? Sino ka? Di ba? Ang bagong mayorya ng Senado. Pero git ni De Lima, no choice ang Senado kundi mag-convene Magko-convince sila, tanga, wag ka mag-alala. Hindi nga lang mako-convict si Inday Sara dyan. agad bilang impeachment court. Alinsunod nga po yan sa saligang batas. At kung hindi nga raw agad magko-convene at pagbobotohan pa itong pagko-convene ng impeachment court, tila tinatalikuran ng Senado ang kanilang mandato sa konstitusyon. Pakinggan natin itong bahagi ng pahayag ni Congresswoman De Lima. Ay sus, De Lima. Pagka pabor sa inyo, gagamitin niyo yung konstitusyon. Pero pag kayo yung gumagawa ng hayop sa konstitusyon, okay lang. Huwag ka mag-demand. Wala kang reputasyon. Wala kang reputasyon. Law breaker ka. Bakit? Putang ina, asawa ng may asawa, inasawa mo. Asawa ng may asawa, putang ina, nagpakangkang ka. Oo, dyan pa lang wala ka ng paglabag na kagad sa batas yan . O wag kang wala kang moral ascendancy. Leila De Lima. Pero yun ho ang hinihintay ng taong bayan. What's next? Taong bayan na naman, ulul. Taong bayan, wala nga kayong tao. Nag-8 sa revolution nga kayo, putang ina, iilan lang kayo. Taong bayan pinagsasabi mo. 3 araw, 2 araw na may mga Pilipino nandiyan dyan sa harap ng Senado. Ngayon lang kayo nagpunta dyan sa Senado . Parang kayo yung taong bayan. Tapos puros mga makabayan, mga aktivista pa yung nagpunta. Hindi naman mga ordinaryo mga Pilipino yan. Buti sana kung si Alim Bebang na nagtitinda ng kutsinta sa kanto, sumama sa inyo. O yun. Pero kung nakita mo doon, nandoon si Bayan Muna, Anak Pawis, Amoy Pawis, yung puros mga aktivista, putang ina, hindi organic yan. What's next? Tatalakayin ba kaagad nila yung articles of impeachment once these are transmitted? That's none of your fucking business. It's none of your business. Syotain mo na lang yung driver mo kung gusto mo patira ka sa puwet. Pagkatapos isubo mo para talagang busog na busog ka. Ganun, wag ka na makialam sa Senado, wala kang pakialam. To the Senate, wala na naman silang choice sa usapin na yan. Kasi malinaw sa Constitution na trial shall forthwith proceed. Maasa pa rin tayo na gagawin ng Senado kahit merong pagbabago ng liderato, na gagawin ng Senado na ayon lahat sa saligang batas. Ang ina ngayon, saligang batas na. Nung nakaraan yung saligang batas, binabali nyo. Ngayon, saligang batas na yung gusto nyo. Cheryl, duda rin sa timing ng pagpapalit liderato si Congressman Chua, pero gusto raw niyang bigyan ng pagkakataon yung bagong Senate President na patunayan yung sinabi niyang walang kinalaman. Affected talaga Congress sa change of leadership ng Senate . Kasi putyang ina, sabi niya, shit, pumirma pa naman ako. Anak ng putya, pumirma pa naman ako. Tapos biglang nagpalit ng liderato. Kasi yun ang sinabi sigurado mai-impeach yan. Pag na-impeach yan, di na mahatakbo. Atin ang Senado. Boom, biglang nagpalit po. Tangin na yung pumirma, patay. Di niya na mabawi yung pirma niya. Pumirma pa naman ako. Putangin na, pag hindi na-impeach si Inday Sara, putya, nasa listahan na ako ng niya. Nasa listahan na ako ng mga uunahin niyang ipaiimbestigahan. Nako, patay ako. Hindi ba? Taing-taing ngayon yung mga congressman. Yung mga congressman dating pa-interview, hindi nagpapa-interview ngayon. Kasi kabado din sila. Inday Sara is vindictive. Hindi ako naniniwala na hindi vindictive si Inday Sara. Humanda kayo. Sa impeachment ang nangyaring kudeta. Pakinggan natin ulit itong bahagi ng pahayag ni Congressman Chua. Dahil ako naniniwala si Senator Alan Peter Cayetano ay isang abogado at tayo'y naniniwala na ginagalang niya at gagalangin niya ang ating saligang batas. Bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Yan. Ngayon nagmamakaawa kayo ngayon. Sisip-sip kayo ngayon kay Alan Peter Cayetano. Ang ina dati taing-tae. Ngayon hindi na maipadala yung
Yung articles of impeachment, anyari. Oh, wala na, kabado na. O, pakinggan natin kung bakit malakas pa rin si Inday Sara. Ito personal take ko lang yung mga kalaban ni Vice President, kung gusto nilang manalo, I think it's about time they need to recalibrate their position, yung strategy nila. Yung playbook kasi nila, sirain siya, wasakin siya at all costs. At hindi effective. In fact, even right now, di ba? Yung trust and approval ratings niya, mataas pa rin. Bakit? Because unlike Jejo Marbina, who's a mere preference in 2016, yung tipo sa mga kandidato, parang siya yung pinakagusto ko, pero madaling sirain yan Si Sara Duterte, meron siyang mga loyal supporters, yung mga tinatawag yung DDS, who will actually stick with her through thick and thin. Yes, as DDS will stick to the DDS or with the DDS through thick and thin. Sabi ko nga sa inyo, nakikita ko naman ito, bagamat konti yung mga nakikita natin nagpupunta rito, pero araw-araw may tao, araw-araw may nagpupunta dyan sa Senado. So, napakaganda. No? Ibig sabihin talaga, organic. Walang yun na walang hindi katulad yung rally kanina ng mga ng mga Pinklawan na nagpunta dyan, nagsisigaw-sigaw dyan. Hulihin si Sara, hulihin si Bato. Yung mga tatanga-tangang estudyante na nare-recruit ng mga komunista. Yan, nakita mo may hakot. Pero yung mga nagpupuntang mga Pilipino dyan, yung iba galing sa trabaho, yung iba napadaan lang, tapos nakita nila, nakiisa sila. Organic yung mga Duterte supporters, hindi lang sa buong Pilipinas, pati sa ibang bansa. So yung ginagawa nilang paninira, kulto nga kami, di ba? Kulto nga ang DDS. Hindi kami naniniwala sa kahit na anong maling paratang sa mga Duterte supporters. So anong sense nung ginagawa niyong paninira kay Inday? Makuha ninyo yung mga galit kay Inday, galit na kay Inday yung mga yan, pukin ang ina ninyo. Di ba? Ang tanga nung strategy ninyo. Kahit anong mangyari, kasama na niya yan, hindi ba? Pangalawa, yung good versus evil narrative is simply not working precisely because politics sobrang complicated. 'Di ba? Habang tinitira mo halimbawa yung confidential funds, paano may maipapaliwanag, may flood control controversies, hindi ba? Yun nga yung sinasabi natin, mga bossing, na etong mga congressman na mga nag-hearing sa corruption ni Inday, sila mismo corrupt Sinabi nung 18 Marines na nagpapadala sila ng pera sa mga buwaka ng ina nito. So ako kurakot, tapos maninita ako ng ibang kurakot, mas kurakot ako. Hindi nyo mapapaniwala ang taong bayan doon. Hindi nyo mapapaniwala ang taong bayan na si Inday Sara ay ganito, si Inday Sara ay lustay, si Inday Sara ay kurakot. Tsaka kita nyo yung mga suot niya. May nakita kayong suot niya na kasing mahal ng damit ni Stella Kimbo? May nakita kayong suot niya na kasing mahal. Nakaterno-terno pa yung asawa ni Barbers mula pa violet hanggang ngipin, violet. Hanggang utak, putang ina, violet. Saan ka makakita ng ganyan? Nakita niyo si Inday gumanyan? Relos, nakita ninyo yung relos ni ni Valeriano, relos ni Kimbo, relos ni Estapador na si Luistro, relos ni Abante. Nakitaan nyo si Inday Sara ng ganyang relo. So paano nyo i-justify sa mga Pilipino na magnanakaw si Inday Sara na ni isang lavish lifestyle wala kayong maipakita sa social media? Pero kaliwat kanan ang mga social media posts, ini-expose yung mga lavish lifestyle ng mga anak ninyo. Yung mga anak ng mga congressman, mga anak ng mga kontraktor na putang inang papangit naman. TikTok ng TikTok. Tingnan mo yung mga anak ni Inday Sara, nagbabasketball lang. Paano naging corrupt yan? Di ba? Tangina, hindi nyo mapapaniwala ang tao. Good versus evil. Mas evil yung yung nagbibintang kay Inday Sara So hindi naman pwedeng sila lang yung masama, yung iba mabuti. That's not how it works. At higit sa lahat, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi nila gawin na mag-build up sila ng sariling kandidato? Instead of focusing on the opponent, mag-focus ka sa sarili mong kandidato. Kaya hindi nila mawawasak si Inday. Why? Wala kayong kandidatong pwedeng i-compare kay Inday. Ko-compare nyo kay Inday si Leni Robredo na 2 beses nag-take ng bar. Si Leni Robredo, tingnan ninyo ang naga. Napaunlad na ba ni Leni Robredo? Walang mga resibo. Nung naging vice president si Leni Robredo, ano na ba mga achievement niya? Normal lang. Same achievements as previous vice presidents. Sino? Si Torres, si Trillanes, si Tulfo na nabahagang buntot, si Tulfo na walang bayag, na magaling lang sa away magaling lang sa away mag-asawa tsaka sa mga away barangay, pero kapag malalaking issues na ng bayang Pilipinas, putang ina, nawawala yung yabang. Yan ba gusto nyo maging presidente? Sino? Si Tambaloslos, ang ilalaban nyo kay Inday Sara na magnanakaw, di umano? Si Sandro Marcos, ilalaban nyo dyan, putang ina yan, ano pa nga yan, di pa nga tuliyan. Sino pa? Sinong pwede nyong ilaban? Si Kiko Pangilinan na putang ina yan kay Robin Padilla lang. Hindi naman nanalo yan. Kahapon, muntik suntukin ni Robin, siya nagsosorry, tapos nung nasa media, tapang-tapang na. Sabi sa media, hindi ako nagpapano sa bully, ba't ka nagsosorry? Sino pa? Sino pa pwedeng ilaban? Si Ma'am Aquino? Si Vico Soto, ilalaban nyo kay Inday Sara? Bakit?
Eh sirang-sira yung tsuhin niya. Sirang-sira yung tsuhin niya. O tapos si Vico Soto na na panay lang ang batikos kay Diskaya. Okay na hindi niya kayang batikosin si Bongbong Marcos, hindi niya kayang batikosin yung mga congressman na magnanakaw kasi na masyado siyang maingat. Yan ba yung mga gusto ninyo? Wala kayong itatapat kay Inday Sara. Ipakita mo kung bakit siya magaling na alternative, kung bakit siya ang pinakamahusay na leader. Eh ang problema, pati yun, inaaway nila. Look at Bam. Ako, if you ask me, I like Bam Aquino. I even like Lenny. O anong ginagawa nila? Meron lang siyang take. Meron sila kaibang take dito sa ICC. All of a sudden, pati yun, inaaway nila. Hindi ba? Yun ang problema pag sobra kang moralista sa isang komplikadong lipunan. Magigising ka na lang, marami kang sinasabi, mapapahiya ka, di ba? Kaya kayong never again yun, naging why not eh. Oh, di ba? Never again. Naging why not? Ulol. Okay nang ina ninyo. Wala kayong mga kwentang mga tao, mga kainsuka kayo. Oh, at marami pa sana tayong ibabalita pero hanggang dito na lang po muna tayo mga bossing. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Kung nagustuhan mo ito, mag-super thanks ka naman. Masyado ka namang kuripot. Ang dami-dami mong pera eh. Mag-super thanks ka man lang para naman ganahan tayong mag-vlog ng mag-vlog araw-araw, di ba? Oh, maraming salamat mga kababayan, mga banateros, mabuhay ang bayang Pilipinas. Konti na lang makakamit na natin ng tagumpay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap